Sa umaga pong ito mga kapatid at sa buwan po ng April, meron po tayong bagong series po ngayon. Ang title po niyan ay Exceptional. Pwede po ba natin sabihin Exceptional? So alam na po natin, no? Pag sinabing exceptional, we go beyond the ordinary. So we make action beyond the ordinary. Meron po tayong dapat gawin na hindi po siya normal na atin pong ginagawa. Lampas po sa ordinary na atin pong ginagawa. Lampas po sa minimum, okay? Sabihin mo sa katabi mo, hilig mo kasi sa minimum eh. Di ba? Marami po tayong mga kapatid, mahilig sa minimum, mahilig lang sa makaboundary, di ba? Minsan, bumaboundary lang tayo. Pero ang nakalulugod po talaga sa Panginoon, pag nakita yung exceptional effort natin in serving Him. Ang sermon title po natin ngayon ay Go the Extra Mile. Ang text natin ay Matthew 5:41. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Sa Tagalog, kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng isang sundalo, ang dala niya ng 1 kilometro, dalhin mo ito ng 2 kilometro. Tayo po ay manalangin. Lord, kinukumit po namin, Lord, ang inyong pong salita. We pray, Lord, na patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo kaming bigyan ng pangunawa, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng discernment at wisdom, Panginoon, para po sa inyo po mga salita. At ito po mga salita po na ito, Panginoon, ay maging makapangyarihan po sa amin pong mga buhay. Makagawa po kami ng mga desisyon upon hearing your word na talaga po makakapagbigay ng pleasure po sa inyo. Salamat, O God. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Ang main idea po ng ating pong pag-aaral ngayon ay yung panawagan po ng Panginoon to rise above what is required and step into a radical love and service. So, yung pong tinatawag po nating exceptional, nangyayari lamang po ito mga kapatid kapag nag-step po tayo radically at talagang kumilos po sa atin yung pag-ibig po sa ating Panginoon. Then, we will give our exceptional service to God. Ito pong Matthew 5:38 to 42, bahagi po ito ng sermon sa bundok ng ating Panginoong Jesus na actually, ang tinuturo po niya dito ay how we should respond to insult and persecution. Tayo po ba mga kapatid, paano po tayo nagre-respond sa mga pag-iinsulto sa atin at kapag tayo po ay na-persecute? Di po ba ang pangkaraniwan, ito po yung kalakaran ng mundo no? And even sa Old Testament, may mga kabayaran yan may mga kabayaran. And then, humanly speaking sa atin, sa natural, we want to get even. Tama po ba? Pag napapanood ko po yung pangyayari, yung road rage sa Antipolo, di ba? Yung kulay black na SUV na ang sabi po nung nagmumotor ay ginitkit siya. Pero doon sa video, parang hindi naman. Tapos naghabulan sila. Tapos eventually nag-abot nagpang-abot. Tapos alam niyo nangyari, 'di ba, yung binugbog nila yung driver po ng SUV. Tapos may mga dumating na tulong at pinagtulungan talaga siya. So, ganoon no. Kailangan hindi pwedeng malamangan tayo. So, medyo bugbog yung SUV driver pero may baril pala. Ang ginawa niya, nabaril po niya yung kanya pong kalaban. We want to get even. Gusto po natin ganti-ganti lang. Ito po yung sinasabi, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ganti-gantihan lang. Pero si Jesus, yung kanyang Sermon on the Mount is actually reversal of what we think. Kabaliktaran po yan mga kapatid nung parang naturalesa po ng tao, no? Hindi po gano'n ang tinuturo po ng Panginoon. Instead, naglagay po siya ng spiritual standard na kabaliktaran po ng alam po natin in response to insult and sabihin na po natin unfair treatment po sa atin ng mga tao.
So, kaya po ba natin yung mga kapatid? Kuminsan pagka nape-persecute, na insulto, nalalamangan po tayo, kaya po ba nating pigilin ang atin po mga sarili? Kaya po ba, mga kapatid? Ay, hindi po kayo makasagot. No? Hirap no? Hirap talagang pigil na pigil po ang atin pong kalooban. But in verse 41, dito makikita po natin, Matthew 5:41, bigla pong nabago yung topic. Ang topic po na pinakikita po dito ni Jesus is about forced service o yung sapilitang paglilingkod. So, yun po yung topic natin po ngayon. Sa kasalukuyan po mga kapatid, ang mundo po natin ay parang sabihin na nag-ooperate po tayo dun sa 1 mile, di ba? The first mile when it comes to service. May pag-aaralan po natin. Ano po ba ang ibig sabihin ng first mile when it comes to service? They serve because it is required. Pwedeng sabihin natin ganon, no? We serve because it is sin. Dahil nakikita, maglilingkod ako dito sa church na to kasi pinanunood ako ni Kuya Abe. Pwedeng ganyan no? Nakakahiya naman sa kanila. So, nagsiserve po tayo to be seen. Nagsiserve din po tayo because someone asks you to serve. Pwedeng inaasahan ka naman talaga na magsiserve ka. So, may expectation yung iba. Kaya ang gagawin mo lang, wala ka na magawa, maglilingkod ka talaga. But Jesus calls us to something greater. Kaya tingnan po natin ito mga kapatid. A life of exceptional service. This is a life that reflects the heart of Jesus. At makikita po natin dito sa atin pong pag-aaral. So how it is to go beyond the average. How it is to go beyond the minimum. So tingnan po natin isa-isa. Number 1 po, dapat po matutunan po natin ito. Let us learn the law of the first mile. Or let us do the law of the first mile. And that is duty. Okay? Sabihin nga po natin duty. Bakit po siya duty? Ang pinaka-context po nito mga kapatid, ang Israel ay napasok po ng mga Roman at ito pong mga Romano po na ito, siyempre sila po yung naging authority. Kaya po ang isang sundalo na Romano, they can grab someone, yung mga sinasabi po nating mga ordinary citizen of Israel, they can grab someone and they can compel someone to carry their load. O kaya yung kanila pong mga gear, yung kanila mga kagamitan, okay, yung kanila pong luggage, pwede po nila itong ipabuhat. Okay? That is a symbol of forced service. Yung first mile na sinasabi po dito represent what is required. Yung isang sundalo, di ba, ang dami niyang dala. May backpack siya, meron siyang mga weapons. So, pwedeng kunin po niya ang isang ordinaryong mamamayan, tapos sabihin niya, buhatin mo to. So, wala kang magagawa. They were in authority kasi hindi mo pwedeng gawin. So, nagmukha siya, dahil sila ang authority, nagmukha siyang law, nagmukha siyang batas. So, nire-require ka niya to go a mile para buhatin ang kanyang gamit. So, ito po yung sinasabi natin, the law of the first mile. So, with regards to our service, mga kapatid, at least magawa mo man lang what is required. Ang problema po, pagka kahit yung nire-required, hindi po natin magawa. That is a symbol of forced labor, pero sa Panginoon, siyempre, tayo naman po ang beneficiary ng mga bagay na inuutos po sa atin. So, the first mile represent what is required. That is a culture of minimum effort. Sabihin nga po natin, minimum effort. Yan po yung sinasabi po natin, kadalasan bumaboundary lang po tayo. Kung bagay po sa nalalabasan ng tricycle o kaya po ng jeep. Minimum effort po yan. Pagka sumobra na, may pang-boundary ka na, at least petex ka na lang kasi eto na no? Meron ka ng pang-boundary. Kung ano yung sobra, yun na lang yung sa atin. So, doing just enough to meet the expectation. Yun po yung tinatawag nating first mile. Intindihin po natin mga kapatid,
ginagawa po natin yung sinasabi po nating expectation lang ng tao, to meet the expectation of people. Tingnan po natin Luke 17:10. Sabi po dito, so you also, when you have done all that you were commanded, say, we are unworthy servants, we have only done what was our duty. Ito po ay teaching ni Jesus about humility in service. Gumamit po siya ng parable of a servant na nagwo-work sa field. And after a long day, the master doesn't invite the servant to sit down and eat first. Yung po bang kahit oras na ng tanghalian o oras na ng hapunan, hindi man lang nag-aya yung master. So instead, ang servant ay ini-expect na magwo-work, magko-continue working until matapos po niya ang kanya pong trabaho. And only after fulfilling the duties, kaya saka lang po siya makakakain. Ang service na ito, mga kapatid, ay tinatawag na, kumbaga, yung pagdilingkod na ito ay with all humility, alam mo that you are a servant and at least you do the first mile. Ginawa po natin yung first mile. Sa atin po mga kapatid, naglilingkod po tayo not to earn favor. Iniisip natin, kaya ako naglilingkod kasi yung master, baka paboran ako. Yung master, baka during the break, pakainin ako. Okay? Baka samahan pa yan ng extra rice and everything kasi nakikita na itatrabaho ko. Pero ito pong parable na ito, pinakikita po yung humility in service na talagang ginagawa mo lang what is your duty at yung expectation po sa atin ng atin pong master. So, ang service is not something we do for applause, para palakpakan, para sumikat, di po ba? Alam po ninyo, noong nag-start po ako sa G12 na ako po ay napasama sa National 144 ng Philippines, lagi po kami pinapaalalahanan ng mentor po namin, si Pastor Rafi. Sabi ni Pastor Rafi, pagka ginagawa nyo na yung vision, mare-recognize kayo. Pero manatili lang kayo na mababa ang loob. Pagka ginagawa nyo ang vision kung saan-saan kayo makakarating, actually po nangyari, true enough, kung saan-saan po ako na-invite, alam nyo naman po yun, no? Na kung saan-saan po ako din nakarating, hanggang sa ibang bansa, na-invite po ako. Sabi niya, pag ginagawa nyo ang vision, siyempre kasama na rin dyan, luluwag din ang inyong buhay. Siyempre, na-invite ka kung saan-saan, bine-bless ka ng mga tao na napag-ministeryohan mo. Totoo po yung kanyang binanggit. Pero sabi niya, lumakad lang kayo na may kababaan. Lagi po niyang binabanggit yon na live with humility. At tayo po ay naglilingkod not for applause, hindi po para sumikat. Alam po ninyo kung kasikatan lang, dapat itinuloy ko na lang yung pag-aartista ko, di ba? Hindi naman po ganyan kahapon may kasama po kami nila Pastor Ben, nag-mentoring po ako sa Bulacan 3. Sabi ko, ang pagpapastor hindi naman pakyutan no? Kung talagang pakyutan lang yan, siyempre isa na po tayo sa may pinakamaraming membership. Pero hindi po gano'n, talagang meron po talagang dapat kang gawin, dapat magbuhos ng time sa pananalangin, and we should serve with all humility. Dapat po meron pong faithful obedience at meron pong heart na meron pong kababaan. So marami pong mga tao ang nabubuhay ngayon in the first mile at work, in ministry, and even in faith. It's obligation. It's simply an obligation, not passion. Sabihin nga po natin, obligation, not passion. Ang ganda sana po mga kapatid kung passion, Ang nagmo-motivate sa atin why we go to church, why we serve the Lord is because of our passion, because of our love for God, not an obligation. Yung iba, alam po ninyo, ang iba nagsiserve lang kay Lord kasi may takot lang Di ba yung parang inisip natin, pag hindi ako nag-serve kay Lord, walang favor.
Pag nag-serve ako kay Lord, baka hindi i-protect ang aking business, baka hindi i-protect ang aking family. So pagka ganyan lang po mga kapatid, ang reasoning po natin, why we serve the Lord, napaka-shallow, sobrang babaw, hindi natin mapapangiti ang Panginoon. Pero ang service natin sa Panginoon is out of love, out of our passion for Him. Iba po mga kapatid, mararamdaman po yan mga kapatid. So, ang una po natin dapat gawin mga kapatid para po magawa po natin itong exceptional service, at least mga kapatid, pinakamababang uri po ito. At least we go a mile, di ba? Ito yung sinasabi natin, we go the first mile. Hindi po siya enough. Alam ko mga kapatid, hindi siya enough. Pero at least, nag-comply po tayo doon sa atin pong duty and sa atin pong obligation. And number 2 po natin mga kapatid, the impact of the second mile. The impact of the second mile. Meron palang impact po yan mga kapatid. Meron pong impact. Sabihin mo sa katabi mo, impact. Yan, wag mo lagyan. Parang yung iba narinig na impact to eh. Hindi naman. Impact lang, impact. So the impact of the second mile, yung po palang impact, yung palang second mile, meron pong impact mga kapatid. Natawag po natin yan devotion. No? Yung kanina duty, ito devotion po ito. When you go an extra mile, o yung second mile po natin, pwede po makita na po talaga dyan yung devotion po natin. In contrast, the second mile isn't required. Okay? Hindi siya hinihingi. Ano sabi ng sundalo? Diba? Yung teaching ni Jesus, sabi, pinabitbit sa iyo yung kanyang daladalahan, sabi, dalhin mo ito, yung first mile, the first mile, bitbitin mo siya. So the second mile is not required, hindi siya nire-require. Ibig sabihin, it is voluntary, it is sacrificial, it is Christ-like. Okay? It is Christ-like. It is voluntary, it is sacrificial, and it is Christ-like. Alam po ninyo, kumisan, nasabi po natin, mga kababaihan po natin, pwedeng pumupunta ng Saturday. Parang ano na po yan, sabi natin, extra mile po yan. Ito yung sinasabi natin, second mile. Kasi maglilinis din po sila, may mga asikasuhin. Hindi naman po nire-require po yan pero gusto po nila, mga kapatid. Gusto po nila. Meron pong iba out of their tithes, di ba? May mga iba na ang nire-require lang naman po talaga sa Bible, magbalik po tayo ng 10 bahagi ng atin pong tinatangkilik sa Panginoon. That is what the Lord requires. Pero halimbawa, nagbibigay ka pa, aside from that, alam po ninyo, we go an extra mile. Meron pa po tayong extra mile na ginagawa. It is voluntary, sacrificial, and sabi natin, this is Christ-like. Ito po ang masasabi po natin, ang heart talaga na nagpapabago and a light that shines. Meron pong breakthrough diyan mga kapatid. May mga breakthrough po diyan sa second mile. Ang second mile mga kapatid, it is where we can influence someone. Mas nakikita yung ating testimony, mas nakikita po yung ating pong light. Our light shines brighter kapag ginagawa po natin yung second mile. Okay? Hindi kasi nire-require yun eh. Pero gusto mo siya talagang gawin. Okay? Naalala ko po si Bishop Ray, one time, nung bago pa po ang IRM, nagka-campaign po ng piso mula sa puso. And during the time, naka-destino lang po ako sa Bagong Silang, Caloocan City. So, piso mula sa puso. Sabi ko, ano ba yung piso mula sa puso na yan? Sabi niya, ang bawat miyembro ay magbibigay ng piso. Piso bawat araw. Tapos, merong box sa church. Kung ako, halimbawa ako, piso bawat araw, 7 pesos yon sa isang linggo. Pagdating ko ng church, ihuhulog ko yung 7 pesos na yan. Since nakadestino nga po ako sa Bagong Silang, na nakikita ko po yung kalagayan po ng mga kapatiran, sabi ko, hindi, mukhang maliit po yan, pero parang makakaagaw pa po yan sa financial na mga kapatid.
Kasi kung makikita po ninyo, inuulam po namin doon, mga noodles lang eh. So alam niyo yung noodles, dadamihan mo lang ang sabaw, tapos lahat na kayo yun na ang ulam ninyo, di ba? Tapos sabi ni Bishop Ray, pwede namang hindi kayo mag-comply kasi tayo lang naman ang nagbibigay niyan. Hindi iyan ang nire-require ng Bible. Ang nire-require ng Bible sa atin ay 10%, okay? Yung ating tithes, hindi yung piso na yan. So kung ayaw nyo, wala tayong magagawa. So ito pa yung sinasabi po natin, ganun po ako, no? medyo bata-bata pa po ako, medyo parang makabayan. Ibig sabihin, medyo tawag yan, hindi basta po nag-agree. Pero kung nagagawa po natin yan mga kapatid, that is the second mile. It is not required, it is voluntary, it is sacrificial, but most of all, it is Christ-like. At ito po yung something that can influence someone. Kaya pong influensyan kapag nakikita ng mga tao, bakit ka ganito? Okay? That is an extra mile. Kahapon po ay kinukwenta ko kay Ate Tess. Kasi po, nag-mentor nga po ako sa Bulacan 3. Sabi ko, praise and worship pa lang, parang tuwan-tuwa na yung nag-pray na diakonisa. Sabi, Lord, salamat po kasi kasama na namin si Pastor Ray ngayon, maririnig na po namin siya. So, parang, siyempre, tuwan-tuwa din po yung heart ko at nagpasalamat po ako pagtayo ko. Pero marami po nagsasabi, Pastor, sana mamahinga ka muna. Si Kuya Abi nga, sabi ni Kuya Abi, Pastor, kung hindi mo pa kaya talaga, pwede ka mag-rest ng another month, okay? Ang sarap, di ba? Parang banjing-banjing ka lang for another month, pahinga po ako ulit. Pero alam po ninyo mga kapatid, modesty aside, binibigyan ko kasi talaga si Lord ng dahilan para buhayin ako. Opo mga kapatid, binibigyan ko ng dahilan si Lord para mabuhay pa ako. Pero niyo, kung mamamahinga ka agad ako, baka tuluyan na ako ni Lord. Sige, ituloy mo na ipahinga mo. Parang ganun no? Tuloy-tuluyan mo na po. Magkita na tayo. Ayan. Gusto ko yung napifeel pa lang si Lord. Yung napifeel pa lang yung presence niya. Ayoko pang makipagkita sa Kanya. Okay. Maraming mga taong pa siguro mga kapatid. Kaya sabi ko nga, gusto ko po na bigyan ako ng dahilan ni Lord para mabuhay pa niya ako. So, the second mile is where we influence someone. Malamang po mga kapatid, hindi ko naman tinatanong sila isa-isa, pero yun nangyari po sa akin. And after that, siguro mga 2 to 3 weeks, bumalik na ako sa ministry. Baka naka-influence din ako doon sa iba. Okay? Baka yung iba na medyo parang medyo tinatamad na sa ministry, ayaw na mag-serve, nakapagbigay naman po ito ng impact po sa kanila. Marami pong mga bagay mga kapatid, sabi ko po makaka-influence pa po tayo. Romans 12:21, sabi po, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. It is only then when you go the extra mile, when you go the second mile, that you can overcome the evil. Okay? Doon lang po mangyayari yan mga kapatid. Pero sabi ko nga po mga kapatid, yung pagka we want to go even, we want to get even, ano po ang may influensyahan po natin sa iba nun? Wala din. Kamukha lang din po tayo ng mga unbelievers. We can only overcome evil when we go the extra mile, when we go the second mile. In Matthew 5:16, sabi, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Ang second mile po natin mga kapatid, ito po ang nagbibigay po lalo ng liwanag ng atin pong mga ilaw. So our light shines brighter when we go the second mile. Kasi hindi po hinihingi po ito sa atin, pero kaya po nating ibigay. John 13:14-15, if I then, you Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet.
For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Alam po natin, yung feet washing, hindi naman trabaho ni Jesus to no? Kung papasok ka sa mga bahay, dapat yung mga servants na naghugas ng paa. Pero si Jesus, na King, okay? Alam po natin, nakasulat po yan sa Matthew at recognize po siya as King. Ang emphasis po ng Matthew is about the kingship of the Lord Jesus Christ. Pero alam po natin mga kapatid, ano po yung kanyang ginawa? Hinugasan po niya ang paa ng kanya pong mga alagad. And that is a second mile principle. So, kung tayo po ay nagsiserve with devotion, we can break the walls. We can only break the walls if we can serve with devotion. Yung devotion, sabi po natin dito mga kapatid, may sacrifices, okay, and it is voluntary, hindi po tayo pinilit, hindi po tayo ni-require, and that is the turning point, di ba? Turning point of ourselves and turning point of someone else. Ito po yung turning point po natin bilang mga Kristiyano. Nakagawa ka ng isang bagay na hindi normal, unnatural, pwede nating sabihin, hindi po siya ordinary. Lumampas po tayo doon sa ordinary at nagawa po natin yung makakapagbigay ng kaluguran po sa atin pong Panginoon. Kadalasan yan po yung turning point. Alam po ninyo, naalala ko, turning point ng aking buhay. Sumama po ako sa isang retreat as young people. Tapos nilagnat po ako. Nilagnat ako. Nung nilagnat ako, yung leader po namin, lagi po akong pinupuntahan sa bed, tapos binibigyan ako ng gamot, tapos kinukumusta ako. So, sabi ko, kung ganito kababait ang mga Kristiyano, gusto ko na talaga maging Kristiyano. So, iyon, may mga turning point mga kapatid, pagka gumagawa po tayo ng lampas to what is required. Number 3, the lifestyle of an extra mile. Bukod sa second mile, meron pang tinatawag po tayong extra mile. Actually, yung second mile, extra mile na po yan mga kapatid. So, the lifestyle of an extra mile, and that is distinction. Yung una, sabi natin, that is duty. Yung pangalawa po natin, pagka gumawa po tayo ng second mile, devotion po yan. We are devoted, nahandun po yung passion, nahandun po yung pagmamahal. Pero pag ginawa na po natin itong palagi, intentionally, paulit-ulit, and becomes your lifestyle, that is distinction. Dito po tayo naiiba sa iba. Yung second mile, mga kapatid, is not one-time act. Hindi po isahan lang po ito. Hindi po isang pangyayari lang po ito sa buhay po natin. It's a lifestyle of exceptional service. Namumuhay po tayo na merong kingdom mindset na ang buhay po natin talaga ay para lang talaga sa Panginoon, para sa paglilingkod sa Panginoon, para sa pag-a-advance ng Kanya pong kaharian. So yung extra mile, it becomes your new normal. Pag sinabi po nating lifestyle ko na to, it becomes your new normal. Kasi ang normal po natin, sabi natin, we want to get even. Gagawa lang ako ng maganda kasi ginawa ako ng maganda. Okay, binigyan ako ng ulam, bibigyan ko rin siya ng ulam. Pautangin ko siya kasi nung naghihirap ako, pinautang din niya ako. Okay? So, ganun po mga kapatid. Ginagawa lang po natin yung ginawa po sa atin. That is normal, di ba? Iyon po yung sinasabi natin first mile. Pero pagka sinasabi natin extra mile, iba na po ito mga kapatid. Nilalampasan po natin at ito po ay nagiging new normal po natin at nagagawa lamang po natin yan because of the grace of God and it marks you as different. Sabihin nga po natin, different. Yun naman po mga gusto po natin, mga anak ng Diyos, nakikita na naiiba po tayo, not to show, okay? Hindi lang po basta ma-recognize, okay, ma-highlight ang buhay po natin,
but for God's glory, for the glory of God. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Colossians 3:23-24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Okay? Ano man daw po ang gagawin po natin, gawin po natin ng buong puso. Okay? Kaya po kung ginagawa po natin ng buong puso at para sa Panginoon, ginagandahan po natin, inaayos po natin, pinagbubuti po natin mga kapatid. Naikwento ko po doon sa cell group po namin sa Harvard. May mga churches po kami ni Ate Tess na napuntahan before na wala pong caretaker. So mga family lang po ang naka-schedule per week na maglilinis. Paano yung mga family minsan hindi dumarating? So napipilitan kami ang maglinis ng simbahan. Sabi ko sa kanila, pag nag-ayos ako noon ng mga upuan, yung mga monoblock na ganito, di ba? Hindi ba siya kabit-kabit, kaya hindi mo talaga maaayos kaagad. So inililinya ko po yan, tapos tumatayo po ako doon sa dulo, sinisipat ko po kung pantay sa kabila. So ano pong point ko po, gawin po natin yung ating best kasi we work for it for the Lord. Ginagawa po natin yan para sa Panginoon. Pinagbubuti po natin. Sinisipat ko po talaga. Pag meron pong medyo nalihis ng konti na isa, babatakin ko pa para lang pumantay. Kaya lang nakakasama ng loob niya pagdating ng mga members, kanya-kanyang batak ng upuan, di ba? Para mapapakamot ka sa ulo, kaya siguro numipis na rin yung aking buhok eh. Naalala ko before po si Tere, nandito si Kuya Orly dati. Yung pong gawing likuran, ginawa po namin dyan. Sabi ko, Kuya Orly, meron akong soldering gun dyan. Binutasan po namin yung mga paa. Sabi niya, Pastor, ano gagawin natin? Butasan natin yung mga paa, lagyan natin ng alambre. Kaya minsan pagdating po ng iba, biglang bumatak, damay-damay na po yan. Ang haba. Kasi sabi ko, parang hindi na sila nagdadagdag sa uli. Just the same, ganun pa rin talaga. So, hindi naman po yung sa pagbata ko, baka may bumabatak po sa inyo. Hindi po yun ang aking point. Ang point ko po dito, yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, do your best. Gawin po talaga natin yung pinakamainam, gawin po natin what is best, yung makapagbibigay ng lugod sa ating Panginoon. Diba? Pag gumagawa tayo ng isang bagay, hindi yung masakit sa mata. Di ba kung may mga nagsasabi, ano bang ginamit ng gawin yan? Ginawa ba yan ng paa? Di ba? Hindi po, ginawa yan ng kamay. Ginawa yan ng kamay na may pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Galatians 6:9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Ano daw po mga kapatid? Ano daw? Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. Nakakasawa po ba mga kapatid gumawa ng mabuti? Dapat hindi. Dapat hindi. Ang totoo, sabi nga po natin, it becomes your lifestyle. Dapat lifestyle mo na yan. Inabuhay mo . Tuloy-tuloy po natin ginagawa. 1 Peter 2:12, keep your conduct among the Gentiles honorable. So makita ng mga pagans, makita nila na honorable tayo sa mga bagay na atin pong ginagawa. Kasi habit na po natin ang mag-journey the extra mile. Ano nga po mga kapatid? Ano dapat nating gawin para makapamuhay po tayo ng exceptional? Gawin po natin yung atin pong duty. Pinakamababaw po yan. Pinakamababaw. Pero at least, ginawa po natin what is expected to us to do. Ang pangalawang bagay po, yung devotion po natin. You can go an extra mile, a second mile, kasi nga po, meron na pong devotion, meron na pong pagmamahal. And kung gagawin po natin itong lifestyle, na andyan po yung distinction.
lalo pong makikita yung atin pong kaibahan sa marami. So, in our church mga kapatid, in our workplace, sa atin pong community, don't just do what is expected. Kahit po sa opisina, hindi lamang po sa church, hindi po dapat yung kung ano lang yung inaasahan. Halimbawa po, pinag-overtime tayo. Mag-overtime ka hanggang 6. Talagang titig na titig ka rin sa wall clock no? Naku, 10 minutes na lang, magsi-6 na. Diba? Sabi naman ni boss, hanggang 6 lang Sobrang titig po natin kasi yun lang ang inaasahan. Meron pong kaming kakilala dati na destino kami sa Novaliches sa Interville. Trabahador po siya sa Motolite. Taon-taon, nakakakuha po siya ng award kasi kahit labasan na, siya pinakahuling umuwi. Pinagbubuti po niya. Of course, nakikinabang ang company sa kanya, pero malamang ang kanyang motivation, ginagawa niya ito para sa Panginoon. Even sa workplace, sa mga company, ginagawa po natin para mabigyang kaluguran ang atin pong Panginoon. Sa community, lalo mga kapatid, hindi lang po natin ginagawa what is expected to us, kundi lampas po doon mga kapatid. A life that overflows. Isang buhay po na umaapaw at pwedeng may magawa, may makontribute, may maging ambag, meron po maging bahagi. Don't just stop at 1 mile. Kung hindi po mga kapatid, alam po natin ang Panginoong Jesus hindi po siya huminto 1 mile. Kundi ang Panginoon up to the cross, di ba? All the way to the cross, ang Panginoon, sinurrender po niya sacrificially ang kanya pong sarili. Kumusta po mga kapatid? Tayo pong lahat ay tumayo. Baka na-stuck na po tayo sa first mile. Ginagawa na lang po natin what is required. At least, nakita ko ng Sunday, nakita ko ni Pastor, nakapagpacheck ako ng attendance. You are doing it, sabi natin, for the sake na mag-comply doon sa first mile. Baka na-stuck na po tayo mga kapatid sa first mile. Or baka merong panawagan sa atin ang Panginoon to walk an extra mile, to walk the second mile, to walk the third mile, to give Him glory. Hindi ko po alam. Sa inyo pong ministry, huminto na po ba kayo sa first mile? Wala na po bang isasagad yan? Wala na po bang itotodo yan? Yung second mile po natin. Ayan po natin makapag-speak sa atin ang salita ng Panginoon habang inaawit po natin ang awit po na ito.